Hey, what's up? Kumusta? Kung mapapansin nyo, meron na naman akong biniling LCD for my Samsung A32. At sa pagkatang to, ang binili ko ay with frame. So, pangatlong beses ko nang bumili ng LCD online. At syempre, wala tayong kadala-dala. Fake na naman ang ating binili kasi yun yung kaya natin. Kasi yung original pong LCD is nagkakahalaga ng 4.8 and it's LCD only, wala pang frame. Ito may frame. 1,000 lang, may LCD ka na, may frame pa. Yun lang, syempre, may consequence. Pag mura, alam na natin. Kung mapapansin nyo, ito yung LCD na binili ko dati. My second LCD. So, nagkabasag-basag na siya. Nagamit ko naman for more than a year. Hanggang sa wala na akong makita. So, napakinabangan ko siya ng matagal. Kaya decided na umorder ulit sa nilang store. At sa pagkakataong to, na order ko ay may frame. Para mapalitan ko na rin yung lumang frame ng aking cellphone. So, maayos ko namang ginawa, kung mapapansin nyo, wala naman siyang complicated na ginawa. Pero after 3 days, iyan na, nagkaganito na guys ang ating LCD. Bigla na lang siya naging puti after charging, tapos umiinit yung bandang ilalim ng LCD. Yan, dito sa part na to, sobrang init talaga. As in, makakapaso siya pag hinawakan mo. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero bigla-bigla na lang siyang nagkaganyan after I charge it. So nakita ko 100%, binunot ko. Then nung i-unlock ko, yan, ganyan na. Hindi ko alam bakit ganyan. Wala naman tayong maling ginawa sa ating installation. Wala tayong ibang ginalaw. Basta bigla na lang nagkaganyan. Ewan ko, hindi naman siya nahulog, hindi naipit. Ingat na ingat nga natin eh. Ewan ko. Kaya binuksan ko muna ulit, tinignan ko kung ano yung problema. Una akala ko yung mga metal-metal na yan sa frame, pero hindi naman yan yung umiinit. Yung umiinit mismo yung bandang gitna. So hindi ko alam. Chinek ko yung mga flex. Okay naman, intact naman lahat. Wala naman tayong nakalimutan. Kasi yung tatlong flex lang naman yung chinek natin. Kaya tinanggal ko na lang muna ulit yung battery. Kasi sobrang init talaga. Parang nakakapaso siya pag pinatagal mo yung daliri mo. At pagkatanggal natin ng connection ng battery, ang bilis niyang lumamig na wala yung init ng LCD. Kaya tingin ko LCD talaga yung may problema. Hindi yung kung paano natin kinabit yung flex, kung paano natin nilipat yung board. Hindi. LCD talaga yung may problema. Patatlong bili ko na to sa kanila eh. Yung unang dalawa naintindihan ko pa kasi alam ko madali namang mabasag kasi fake. Pero yung pagkakataong to umorder ako ng may frame, ba't naman ganun? Hindi naman basag. Pero nawala. Nawala talaga totally. So, binuhay ko uli. Hinangat ko tong board para makita kung ano ba talaga ang problema. Wala naman problema sa board. Talagang itong frame, okay naman siya. Hindi naman umiinit sa bandang to. Pero pag pinilift mo yan, mainit talaga yung ibabaw ng LCD. For some reason na hindi natin alam kung bakit mainit. At saka nagkaguhit-guhit, wala na akong makita. Totally sa cellphone. Okay naman yung battery, hindi rin siya umiinit. Yung mga flex okay naman. Yung switch wala, hindi rin umiinit. Itong charging port hindi rin umiinit. Yung umiinit lang talaga, yung LCD. Sinilip-silip ko, wala namang problema eh. Nakakapagtaka lang. Bagong-bagong bili natin. Yan no, ganyan lang itsura niya pag binubuhay. Tapos ang init-init ng LCD. Ganun talaga kasi mura. Ano pa bang expect natin? Pero sobra naman. Kakakabit lang natin, okay naman yung ating pagkaka-install. Ganun talaga. Kung bibili naman tayo ng original LCD is around 4.8. Tapos wala pa yung frame. Kung ipapagawa mo pa yun sa labas, may labor pa. Nung unang beses itong nasira, nagpunta ako sa mismong Samsung Service Center. So, pinresyohan ako around 8,000. Estimate pa lang yon. Then, pwede pa daw madagdagan. Tapos, iiwan ko siya for 2 weeks or 1 month or pwedeng mas matagal depende sa papaltan. Kaya I decided na wag na lang. Tapos, DIY ko na lang. Naghanap ako ng LCD online. So, may mga original din naman.
na LCD, may makukunan din tayo sa Manila, pero masyadong mahal talaga. Kaya sinubukan ko yung fake. So twice ako nag-order, nabasag. Tumagal naman ng a year, more than a year. Then nag-order ako ng may frame kasi mas madali installation. Pero ganun pa rin, mas matindi nga eh. Kasi 3 days pa lang 'to. Okey naman yung connection ko. Kaya ewan ko, talagang 'pag binubuhay, guhit-guhit. Kaya tinatanggal ko na lang yung battery, tapos hindi ko na muna siya ulit bubuhayin. Ewan ko, siguro sa ngayon hindi ko muna ulit 'to gagalawin. Pag-isipan ko kung papalitan ko ng original LCD o kalimutan ko na lang.